Ben Tulfo Fun Filter. Bato-bato sa langit, tatamaan, dapat mabukulan. Kayong mga nasa oposisyon, kayong aktibo, sa inyong social media, kung sino-sinong pinagigibahan ninyo. Wala akong pakigibain nyo kahit sa itaas, sa ibaba. Huwag nyo lang pakialam yung mga taong ayaw makialam dahil focus po sa trabaho, putok sa buho kayo. Akala ninyo kayo lang ang may mabayag. Kayo lang ang merong tapang at angas. Kakalimutan nyo may bitag eh. Kahit mga taga Mindanao pa kayo, Davao man kayo, Cebu man kayo, kung sino man kayo, kung nasa lugar man kayo ng Maguindanao, ano ngayon? Pinanganak man ako sa Lanao. Paangasan tayo? Maangas ka nga, wala naman laman ang utak mo. Maangas ka nga, may laman ang utak mo. Yung mga pinagsasabi mo, puro galit sa loob ng damdamin mo. Ang sustansya, ay naku Mariosep, manggibalang. Marami pong ganun. So mag-iingat po tayo. Minsan lang pa ako magsasalita. Bumabanat ba ako? Hindi. Binibueltahan ko lang po yun eh. So ngayon mga boss, kayo magsasabi po ako sa inyo. Kapag hindi po kayo sumang-ayon sa kanilang pananaw, puputaktihin ka ng mga troll farms na to na walang ginawa para lamang i-push yung agenda nila. Na sila lang yung tama, sila lang marunong tumingin. Sila lang yung parang ang galing-galing pagdating sa larangan ng politika. Hindi naman po yung politika. Ang bitag po, wala sa larangan ng politika. Kung meron man po yung dalawang Tulfo roon, si Senator Raffy, Senator Tulfo, yun pong, ang bitag po, hindi po kami politika. Kaya wag niyo po kayo manghihahanay doon sa dalawa kasi iba po yung aming trabaho. Nasa documentary investigative reality po kami. Andiyan naman po ang ingay-ingay nga ng Senado. Maraming ma-epal dyan sa Senado. Kilala niyo kung sino ma-epal. Kilala niyo kung sino ang mamagaling. Kilala niyo kung sino ang akala mo. Lahat alam niya. Kilala niyo pati mga panalita niya. Parang siya na ang slam dunk. Alam niyo naman po siguro, no? Ngayon, kami po, hindi po kami nakikialam sa politika. Pero nakatingin po kami. Pero sumisilip din po kami. Kasi yung mga namumuno, nasa politika po yan. Kung hinalal ka man o hindi, gampanan mong trabaho mo dahil sumisweldo ka mula sa kaban ng bayan, sa buwis ng taong bayan. Kung nagbabayad ka ng buwis. Kung hindi ka nagbabayad ng buwis, shut up! Sino po ba ang pumuprotekta? Sino po ba yung mga kumakanlong at sumasalo pagdating sa West Philippine Sea? Sino po ba? Sino po yung protektor? Sino po yung parang gumaganap na parang pinagtatanggol yung mga Chinong umaangkin? Sino po? Nababahag ang buntot ko. Tingnan niyo pa rin yung mga kurakot na involved sa pagdating sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. Tingnan niyo po yung mga politikong nagbabalimbingan na, nagtatalunan sa kabilang bakod. At gusto kasing, kung sino lang malakas, doon na po sila. Kaya suriin niyo po, eto mga politiko na mga sinasabi po natin, maiingay po sila. Bakit maiingay po sila? Inililigawan na yung mga tao eh. Nagpaparamdam na sila eh. Sumasakay doon sa issue. Ang dami pong issue ngayon mga boss. Alam naman po siguro natin sa lansangan. Salamat sa Diyos. Hindi gaano kasikip kapareho ng dati. Siyempre, may fuel crisis pa tayo. Okay, pasalamat nga tayo na medyo i-roll back daw. Nasa balita po yan. Ako nagbabantay lang po ako kung sinasabi ng ating mga mainstream media. Pag sinabing mainstream media, galit po sa kabila. Sino sa kabila? Ang tingin po nila sa mainstream media, mga duwag, bahag ang buntot. Di ka para sa social media kasi walang pakundangan para mga bumubula ang bibig. At saka yung mga sinasabing mga trolls nagkalat. Kukuyugin ka. Ako naniniwala po ako rito. May nasa likod po ng mga trolls para palakasin po yung kanilang kilusan. Ano yung kanilang kilusan? Ay gusto po nilang mangyari na ang kanilang kilusan lalakas. At meron po sila. Ang mga troll farms ngayon mga boss, malalaman mo na ngayon. Halimbawa sa amin lang sa Bitag, pag nagpalabas po kami ng palabas, kahit na po ano yung aming pinakikita in defense doon sa mga maliliit na hindi pinakikinggan, pinababayaan. Nagkukulang na pati mga barangay, nagkukulang mga politiko, nagkukulang mga pulis. Pagkukulang po sa sinasabing sistema po natin, doon po, hindi po yung kung sinong nakaupo kasi inaasam-asam nyo na malapit ng eleksyon, gusto nyo ring umupo. Pag nakaupo naman kayo, pareho lang naman kayo mga potok sa buho kayo eh. Wala naman ako nakitang pagbabago eh. Nagbago lang kayo ng anyo, nagbago lang kayo ng mukha ng kung sinong uupo. Pero pag nakaupo na po yan, maniwala ka dyan. Ilang presidente nang nakita po natin, ganun po sila eh.
mangangako. Palagitnaan ng kanilang terminal, doon nag-uumpisang kakurakutan eh. Wala po akong sinasalba. Balikan po niya. Tingnan niyo po. Wala pong perpektong administrasyon at laging may tutuligsa. Kung sinong nakaupang presidente, may babanat dyan. May kukontra dyan. Yun talagang saysay ng demokrasya. Magpapahiwatig ni silang mas magaling. Magpapahiwatig, nagigibain yung sinasabing sistema. Totoo naman, maraming kurakot na nagkalat ngayon. Pero ngayon, ang mga kurakot naglalabasan kasi aktibo na po yung mga mamamayan sa social media, ilantad yung mga kurakot. Mga panahon ng araw na hindi pa po ang social media, na pagtatakpan yung mga kurakot eh. Bakit? Mainstream media lang. Ngayon, pinagtatawa ng mainstream media kasi akala siguro nila dahil meron na sila mga 10,000 followers, 1,000 followers, 500 followers, okay ka na. 1 million follower, may subscriber ka na 2 million, okay ka na. Mali! Ilan lang yan, kapiranggot lang yan. Kulangot lang yan kung titingnan natin eh. Hindi naman nakukuha sa subscribers and followers, nakikita doon sa kulay nung nagsasalita o kung sino man yung nagpo-post o anong laman ng kanyang social media o platform niya. Kaya pag-uusapan po natin ngayon mga boss, sa sitwasyon po ngayon, mas maganda po siguro kung ikay magsasabi, hindi, digital lang yan. Matagal na po yung sinasabing digital technology, matagal na po yung digital society, digital economy, everything is digital. Matagal na po yan eh. Mag-iingat na po tayo sa AI, Artificial Intelligence. Yun po ang medyo maraming hindi pa nakakaalam. Kasi yung AI, Artificial Intelligence, pwedeng lokohin. Kahit na nga po ako eh. Mantakin nyo, si Ben Tulfo lumabas na parang nag-i-endorse ng sinasabing sugal online. Give me a break. Napeke po ako eh. Kaya kayo mga boss, mag-iingat po kayo ha. Magagaling po ngayon magmaniobra. Ang paggamit po ng AI, binabaliktad. Hindi po yung sinabi mo, pero nalalagyan po nila ng sinasabi mo. Kasi ngayon po, deepfake, mag-ingat po tayo. Baka gamitin po ng nasa oposisyon o nasa administrasyon. Pero ang nakikita ko aktibo ngayon, pasensya na po kayo kung tatamaan po kayo. No? Yung mga ang iingay-ingay, mga tambay sa kanto, ang alam, tumoma sa tabi-tabi, hindi nagti-t-shirt, kaya yun, hinuli. Mali naman yun. Kasi nagtatrabaho. Iba yung tumatambay sa kanto, tumotoma, tapos walang kamiseta, walang t-shirt, okay lang yun, hulihin nyo, kalagkarin nyo. At tigas ang ulo eh. Tapos tabi-tabi. Delikado, natatakot yung mga taong pag sa gabi. Pero yung walang t-shirt, ay nagtatrabaho dahil mainit ngayon, syempre, gusto niya ang kanyang t-shirt, wag maanghitan, wag mag-amoy anghit, wag amoy putok, wag amoy pawis. So, isa-save niya yung t-shirt kasi, ano naman, titipid tayo ngayon, di ba? Mahal ang panlaba, mahal ang presyo. So, ayaw mo laban ng t-shirt mo para maging luma. So, siguro hinubad niya, doon siya nagtrabaho sa labas. Nakikita nagtatrabaho. Hindi mo huhuliin yung tao na nagtatrabaho nang walang kamiseta. Pwede mong sabihin, uy, suot ka ng t-shirt, may paglabag sa ordinansa yan. Alam ko nagtatrabaho ka. Ganun. Gets niyo mga boss? O ngayon, example lang po yun. So, ayoko na pong sakyan yung issue na doon sa total, eto naman yung paborito kong best friend ko naman, si John Vic Remulla. Best friend ko yan eh. Best friend ko yan. Kaya every now and then, wow. Okay. Paglaki ko, gagayahin ko to eh. Joke only, ha? Napupunan natin dito mga boss. Simple lang. Binabalik-balikan ko lang po dito. Baka akala po ninyo nababagang buntot ni Bitag. Hindi po na ba. Naka-focus lang po kami doon sa mga taong napapabayaan na. Totoo, may mga abusado sa ibaba. Pero marami ring mga nagsusumikap sa panahon ngayon. Medyo krisis. Kami po sa Bitag, kaya po namin bumaba, komprontahin. Kahit sino ka pa. Tulad po yung pagkukumpronta po namin. Doon sa matanda. Doon sa loob ng kalang barangay. Mantakin mo ba? Gulpihin mong apo mo? Lolo ka na? Pero hindi ka pa senior citizen? Saan ka nakikita
dito na parang pinakikita namin hubot-hubad na katotohanan na nangyayari sa ating lipunan na hindi pinapansin dahil gusto ang ibalin yung pansin doon sa politika. Puro politika, puro politika. Teka muna, sino naman titingin doon sa mga abusado na parang napapabayaan na? Kaya everybody is busy na wala nang ibang gustong pag-usapan, kundi ano yung pag-usapan? Puro sa politika, puro banat. Okay naman yun. Pero magtira naman kayo ng konti para doon sa mga bagay na dapat nating pansinin. Ano po yung mga pansinin? Sa loob po ng tahanan, kami po magsasabi, huwag niyo po pagsamantalahan ang miyembro ng inyong pamilya, lalo na pag-apo, na ikaw'y lolo, malapit ka ng kunin, isang bulati lang hindi pumipirma, dire-diretso ka na sa sementeryo, lapid ang kailangan mo, tapos lolo ka na at mga anak mo, tiyahin ng apo. Anong ginawa? Binubugbog ninyo sa labas ng bahay at kulang na lang hubaran ninyo dalagitan. Pinalabas po namin yan. Nabugbog po siya. Ang kanilang sinasabi lang dito ay dahil sila'y dalawa lang natitira at ang tatay nagtatrabaho sa umuwi lang pag weekend. Kaya po sila ginaganyan para mapalay sa lugar. Ano pong ginawa natin? Everybody binash po ako. Sino po nagbabash sa akin? Yung mga nasa opposition. Kaya ako magkakatok ako, sasabihin ko po sa inyo, kayo mga nasa opposition, kayo mga nasa DDS, hindi ako galit sa inyo, tapyasin nyo ang mga sinasabi niyo sa akin. Dahil kapareho nyo, may tapang din ako. Kapareho nyo, kaya ko rin gawin yung gusto kong gawin. Kaya lang, nag-iisip ako. Pag pinakita po namin yung hubot-hubad na katotohanan, na ikaw lolo, tapos hinahayaan mong gulpin ang apo mo na mga tiyahin na apo, anak ng lolo, na yung apo walang matakbuhan kundi kami. Ang ginawa, binugbog. Anong ginawa ng barangay? John Vic, makinig ka. Turuan mo mga barangay na matuto, gawin ang trabaho, seminar. Minsan nga, pinutakti rin ako ng DILG, mga kanilang mga regional officers. Gawa nga po na hindi kami sumasang-ayon sa kanilang trabaho, nagkaroon ng debate rito, nagalit po. Akala siguro tutupi kami. Hindi, huhubaran namin kayo. Kaya para sa akin, hindi naman to SILG Secretary. I-seminar mo muna mga barangay officials ninyo. Alam ko naman mabababa ang sweldo niyan. Panahon na itaas na natin kasi kalimbawa niyan. Aso, makikita mo. Ang kaalaman, yung sinsang kasalatan sa kaalaman, arogante pa. Arogante, ignorante, mangmang. Salat na, pero ang sobrang yabang. Saan kayo nagmana to? Di kaya pag tumingin sila at sa itaas, may pinagmamanahan. You're only as good as your follower because your follower is a reflection of who the leader is. Yun po. Kami po naniniwala sa Bitag na kapag ang isang totoong leader at namumuno ka sa pinamumunuan mo, makikita doon sa ibaba, sa mga tauhan. Reflective. Pag ang isang leader ay medyo ganito, makikita rin kung anong refleksyon. May magtatrabaho, may magpapasikat, may mga kurakot, may mga putok sa buho. Sama-sama na po yan. Siguro kayo na po magbalanse sa aking mga sinasabi. Masakit po ang aking sinasabi, pero katotohanan po. Ngayon, bakit po natin sinasabi ngayon sa inyo to? Kami po, nagbibigay lamang sa inyo ng palaala. Ang social media at the digital platform, mag-iingat po kayo. Kayong mga kawatan, kayong mga cyber parasites and cyber leeches, kayong mga nagnanakaw ng mga content, makinig kayo. Kayong kuminsan magsishare ng mga content na hindi totoo, nasa likod ng paninira, makinig kayo. Cybercrime yan. Kami po sa Bitag, may ugnayan po kami. Sinasabi po namin dito sa DICT at yung sa CICC. Ano pong ugnayan po namin? Laban doon sa mga cyber parasites and cyber leeches. Ang parasite, para sila mga bulating hindi mabubuhay, kinakain sa loob sila ng bituka ng isang tao o animal. Or leeches, yung mga linta na sumisipsip ng dugo. Leeches, cyber, sino yon? Sila po yung kami lang po kantakin nyo. Saan po kayo kumukuha ng tibay ng sikmura at laman loob na ninanakawan niyo ang bitag ng content? Kayo dyan sa TikTok. Kami ngayon, pag-uusapan po natin to, isa-isahin namin kayo. Yung inyong mga pages na yan, kaya naming puntahan at
sabihin sa TikTok, tanggalin mo yan. Kami ang may copyrights niyan. So, kung kayo, kapareho nito makikita nyo, before, nagnakaw, ginamit pang pati mukha ko, sinasampulan ko, binigyan namin ng warning, ayaw maniwala. O, the next day, ayan na po, hindi nyo na siya makita. Marami pa pong susunod. At marami po tayong mga cyber parasite, cyber leeches. Anong ibig sabihin yan? Cyber parasite, sa definition ko, a content creator who steals the content of others for their own financial gain. O, siguro naman, baka tabla na. Others also use the term for impersonators who spread misinformation and lies against those chosen targets. Marami po mga cyber parasite sa hanay po ng mga DDS. Ganon din po sa hanay po ng mga BBM o sa hanay ng Dilawan o sa Tulfo Natics. Pareho po, wala po akong sinasanto rito. Ang sa akin lang pong sinasabi rito, bantayan niyo po, simula po ngayon, ako po, independente. Pag nagsalita po kami rito, masakit po kuminsan ang katotohanan. Pero hindi po kami namimersonal. May mga bagay na kuminsan napapansin niyo po sa amin, hindi pinapansin sa itaas. Sino ngayon ang papansin doon na nasa ibaba? Sino ngayon ang makikinig, unawain, kaawaan, intindihin at aksyonan? Sino po? Itanong niyo po. Sino sa mga departamento na aking nabanggit, DILG, DAR, DOLE, DMW, at iba pang mga departamento na dapat pumipila sa inyo ang mga tao at mabilis na aksyonan, thumbs up sila sa nakikita nila. Pag nagkaroon po tayo ng survey sa lahat ng mga departamento, kung ang mga tao, sana magkaroon ng survey, yung the most effective and the most ineffective and the most, yung horror roll, hindi honor roll. Iba yung honor roll. Gusto ko marinig yung horror roll. Maraming masasabi mga tao niyan. Tapos, banggitin nyo. Bakit? Sana magkaroon po ng survey. Ang mga survey company, hindi puro survey na kikita lang kayo. Tapos, kikita-kita lang kayo sa mga politiko malaya. Mag-survey na kayo doon sa mga departamento. Huwag yung survey na si ganito, si ganyan, nangunguna na, kalokohan yan eh. Survey ninyo yung serbisyo ng pamahalaan, hindi yung mga na gustong umepal at malayo pang eleksyon, sinasurvey nyo na kalokohan yan eh. Kalokohan yan eh. This is Bitag Live. Ben Tulfo Fun Filter.